Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglemak-lemak na ta with evidence. Ako po, delikado. Itong PDP laban matatalo sa Visayas. Delikadong mainodoro sila sa Visayas mga kabibig. At si Senator Amy Marcos, nilaglag si BBM para manalong senador. Nako! Malapit na talagang eleksyon at uso ang laglagan ngayon. Uso ang traidoran ngayon para mananatili sa posisyon at para manalo bilang kung ano ang gustong posisyon sa gobyerno. Uunahin natin itong mga kabibig ha. Totoo kaya na laglag, matatalo na sa Visayas ang PDP laban mga kabibig? May nakitang post kasi ako mga kabibig sa Twitter at pinag-uusapan ito ng maraming netizen ngayon na tila pinagkaisahan ang grupo ni Pangulong Duterte laban sa grupo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ang nangyari kabibig, ito nga, itong sa Visayas ngayon, ito mga Duterte laglag na sa Visayas. 16 na governors, mga mayor at vice mayor ng Visayas, all-out support sa Marcos admin. Nako, all-out support mga kabibig. Tingnan nyo, nabasa nyo naman, di ba? All-out support na daw. Ito, basahin ko ha. Nilagdaan ng 16 na gobernador mula sa iba't ibang rehiyon sa Visayas nitong Huwebes ang isang manifesto ng suporta para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang programa para sa pambansang pang-unlad. So, it means itong 16 na gobernador, of course, dadalhin nila ang mga senatorials ni BBM. Natural, nakipag-alyansa na, nakipag-manifesto na itong 16 na gobernador sa Visayas. So, ang kanilang tawag dito, ang kanilang i-ano sa eleksyon ay ang senators ni Bongbong Marcos. Kung sino yung kaalyado ni Bongbong Marcos, sure na sure nang mananalo. Nako po, talaga ba? Makokontrol nyo ba ang tao? Madadala nyo ba ang tao? Yung iba kasi, hindi. Mahal ko ang governor ko pero hindi ko bubutuhan yung mga politiko ni Bongbong Marcos. Yan ang nabasa ko ha, yung iba ha. Mahal kita governor pero sana ha, hindi kami BBM. Duterte pa rin kami, anak ko po. Ginawa ang pagpirma sa isang unity launch na inorganisa ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Cebu Provincial Capital. Dumalo rin ang iba't ibang lokal na opisyal mula sa Visayas, kabilang ang mga alkalde, vice-alkalde, konsihal at mga kinakatawan ng barangay. Hanggang sa lowest level barangay. So talagang they make sure na talagang mananalo ang mga politiko, ang mga kagrupo ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi makakapasok ang PDP laban ng mga politiko. Nako, gwardyado na mga kabibig. 16 na governor, may mga mayor pa, may mga congressman, may mga barangay captain, hanggang sa barangay level. Talagang silyado na lock-in na. Di ba nauso yung lock-in ngayon? Na lock-in, pinalock-in na ni BBM. Grabe si BBM, no? Inuna niya ang Visayas, mga kabibig. Lock-in na ang Visayas sa Pangulong Bongbong Marcos candidates, senatorial candidates, at yung ibang mga politiko na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, lock-in na kabibig. Nako, paano yan? Depende na sa mga tao kung gusto nilang butuhan ang kanyang ipalock-in. Pero ako, hindi ako magpapalock-in. Hindi ako mapapakontrol ng isang gobernador, ng isang mayor, ng isang congressman. I have my own rights. I have the right to suffrage. Bakit? Didiktahan nila ako? Ano to? Martial law? Di ba mga kabibig? So ikaw, may karapatan kang pumili. Huwag kang magpadikta ng sino mang politiko kung sino yung bobotohan mo.
Hindi ka tanga, hindi ka bobo, at may utak ka na alam mo kung sinong politiko ang pwedeng tutulong sa'yo at maiangat ang buhay mo. Tandaan nyo yan mga kabibig. Wala maski sinong gobernador, congressman, mayor, kapitan, at kahit barangay tanod ang pwedeng mag-lock in sa kung sino ang bubutuhan nyo. Tandaan nyo lang. Mga kabibig. At eto na ang susunod na balita. Ano ba naman kabibig? Grabe to mga kabibig. Gagawin lahat para lang makuha ulit yung trust ng sambayanang Pilipino. Yan ang komento ng isang natin. Sabi niya, hindi mo na kami mabubudol, Amy. Never again. Kasi nagsalita na si BP Sara ng never again, kami din, never again. Pero in fairness si Senator Amy Marcos, parang for me, nilaglag niya ang kanyang kapatid. Nilaglag niya si BBM, para lang masalba ang kayang sarili, kayo talaga. Kung ano ang mga naisip. So heto kabibig, panoorin natin ang isang interview ni Senator Amy Marcos kung saan pinatunayan talaga niya na merong mga blanco sa BICAM report. Kasi maraming mga congressman, mga senador na mga sinungaling. Oo, sabing walang blanco pero ito na ni Senator Amy Marcos na nagsalita, so tumahimik na kayo. Halata talaga kayong mga sinungaling. So ito na kabibig ha, makinig tayo kay Senator Amy Marcos sa kanyang revelasyon. Ngayon, Bongbong Marcos, BICAM ang pinag-uusapan dito, hindi GAA. So mas lalong nalaglag ang pangalan mo. Kasi nagmukha kang tanga at parang wala kang alam. Ito na. Bilang manang, responsibilidad ko na sabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Baka ito ang magpapahamak sa'yo. Napahamak na nga yung kapatid mo. Tapos, ang syunga-syunga, pasensya na kabibig, ang kwestiyon ni Congressman Ungab at ni Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez, BICAM report at maraming tao ang BICAM report. Pero yung kapatid mo, GAA ang pinag-uusapan, te. Hindi mo ba na-advisean, te? Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige, anong Hindi nga basehan? ako pumirma eh. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako... Totoo yun. Ay ni Marcos, alam mo palang magkaiba ang tinutukoy ng dalawang presidente, sana kinausap mo yung kapatid mo para i-inform mo, uy Bongbong, Bongit, ang gusto ni Pangulong Bongbong Duterte, yung BICAM, hindi GAA. Huwag mong pansinin yung GAA. Focus ka sa BICAM. Huwag kang sumagot kasi hindi ka kasali dito. Pero hindi mo hinayaan mo yung kapatid mo maging tanga. Syunga-syunga. Ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman eh, nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko. So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakil. Nako Kimbo, napahiya ka na naman ulit. Nako, Chis Escudero, pahiya ka kay Amy Marcos, Nako po, halata talaga na may pinagtatakpan kayo. Kimbo, Chis Escudero, may pinagtatakpan kayo at may mali na gusto nyong itawid na tama. Heto si Senator Amy Marcos, sinampal kayo sa katotohanan. Lang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Diba? Kung tayong papayag at saka hindi naman technical, isipin nyo, ilang trilyon yon, 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat eh. So ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Ewan, hindi ko alam. Bakit VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana Tama nun? ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito. Ala. May bagong revelasyon si Senator Amy Marcos ha. VIP. Sino kaya to?
Nako. ang presidente. Well, palagay Walang ko- problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung legislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, Oh. napunta ako minsan. Oh. 1 minute lang, nag-picture-picture lang. Ganun lang, Oo. tapos na. Oo, tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yung kasagsagan yun ng 6 na bagyo, inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hala. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi na isasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So, Hala ka. O galing kay Amy Marcos yan ha, sabihin nyo namang fake news. Yung mga loyalista dyan, yung mga bangagista, yung mga tolonggets dyan, tingnan nyo si Amy Marcos na nagsabi, may mga VIP pala sa DPWH. Kinakamkam ang 1.3 trillion. Various infrastructure projects, yun lang nakalagay. Kaya nga sino? Tapos ipagtatanggol nyo pa. agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala. Kasi Hala. At sa panahon pa ng kapatid mo, pinakamalala na budget at sa panahon pa ng kapatid mo. Ba, parang nakakahiya, no? Parang sinampal ka ng katotohanan at parang sinampal ka ng kakahihiyan na sa panahon pa ng kapatid mo, ito yung pinakamalala na budget na walang ginawa ang kapatid mo. Na pumirma agad ng GAA, hindi man lang nag-question, tapos sinabi pa niya, I read about 4,000 something pages. Tapos, ano nangyari? Buti na lang, may Pangulong Duterte at Congressman Ungab tayo na nagpapaintindi sa atin na niloloko tayo ng mga crocodile na yan, ng mga buaya na yan, mga kabibig. hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat Tell us, sino? Sino ay may hindi yung puro ka salita na walang respeto sa Pangulo. Kapatid ka eh. Sabihan mo yung kapatid mo na, oy, alam mo ba si ano, ito yung ginagawa at ginagawa kang bobo? Diba? inilagay sa program, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na, dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay. Ay, naku, Amy. So yun mga kabibig, narinig nyo si Senator Amy Marcos sa kanyang mga hinanaing, sa kanyang mga nalaman, at sa isang malaking sampal para sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ito ay pinakamalala. Sabi ni Senator Amy Marcos, yun lang ba ang reaksyon mo, Senator Amy Marcos? Paano mo tutulungan ang kapatid mo? Hanggang advice ka lang ba? Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Comment down below. Ako. Paano na yan? Chis Escudero. Paano na yan? Sino ba yun? Sabi ba ni JV Ejercito? Chis Escudero pumirma. Yung mga ibang mga senador na sasabing walang blanco. Yung Quadcom. Di ba nagsabi silang walang blanco? Si Ortega nagsabi pa nga, ay fake news yan. Disinformation yan. Ginawa lang nila yan para maibalik ang pondo sa OVP. Ito na ngayon si Senator Amy nagsalita na. Paano yung sasagutin? Don't tell me bintang ulit ito ng Senator Amy Marcos para maging mabango ang pangalan niya. Mga kabibig, nag-gets nyo? So ngayon, sino ang mga sinungaling? Sino ang talagang may malasakit sa taong bayan sa Pilipinas? Tapos itong mga taong may malasakit sa taong bayan at Pilipinas, binabash nyo pa. Sinasabi niyong fake news. He is lying. Sinungaling. Gusto lang masira. Magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno.
I will shut down everything. Grabe. So alam nyo na kabibig kung sino ang kakampi ng bayan. Alam nyo na yan. Don't forget to like and share this video para sa mga latest trending news natin pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.